I think if you pray for something, tapos hindi siya binigay sa'yo ni Lord, it's a protection, or meron siyang gustong ibigay sa'yo na mas better than what you ask for. So, it's not necessarily like always what you ask for, pero I believe na it's something better. Like, mas maganda para sa'yo. Yung iba kasi. For me siguro, mas naniniwala ko na meron timing. Hindi siya bumabalik. Meron pag wish ka, akala mo di siya natutupad. Pero alam na Diyos kung kailan siya ibigay sa'yo. Kung kailan mo kailangan, kung kailan mo kakayanin. Specifically, siguro wish ko dati to be an engineer kasi school ako. Sinacrifice ko yung school ko for this work. Sabi ko, sana bumalik yun, pero naniniwala ko ngayon. Sabi ko, may time dito. Ipon na ako pera. Ipon na ako for tuition. Kasi yun, pang stable lang. And, babalik ko sa school. Hindi. Siguro ako naman, for me, yeah, I believe in that. Yung meron ka mga iniisip before or mga witness before na akala mo wala na, pero after ilang years, so many years, or minsan nga, after a week, hindi mo alam, parang biglang magiging hopeful ka na lang or bigla ka na lang magugulat na nangyayari na pala. Kaya mas, actually mas realize ko to cherish talaga every moment, every day of your life. And nag-journal ako para lang meron akong balikan. And it's really good for my mental health and peace of mind. And minsan pag binabalikan ko, nakikita mo kung gano'n na kalayo yung narating mo. And that's something to be thankful for. Yeah. Kung naniniwala ako na minsan bumabalik yung mga wishes na dati mong wish. That's the question, di ba? Yes. Naniniwala ako na bumabalik yung mga wishes kasi I think 3 or 4 years ago, nagkaroon ako ng isang inquiry for a film na i-shoot din dapat sa Taiwan. So, syempre, since doon ako lumaki, sobrang na-excite ako. And I was really looking forward to it. Sinabi ko na sa papa ko, sinabi ko sa parents ko, but then hindi nag-push through yung pelikula. So, lagi ko inisip na time na yun na nangihinayang ako na hindi ako nakapag-shoot sa bansa na kung saan ako lumaki. And talaga nangihinayang ako. So, matagal ko na siya hindi iniisip. And then one day, si Sir Dennis calls me for this film. Na sabi niya sa akin na i-shoot sa Taiwan at hindi nga lang i-shoot sa Taiwan pero they need help with the locations. So, biglang oh wow, okay, so yung dati ko iniisip, yung movie ko na hindi natuloy sa Taiwan, ito na matutuloy na. So, yes, yung sa question mo, naniniwala ako na minsan bumabalik yung mga wishes mo from years ago. Personally, ako rin naniniwala ako. Hindi lang from years ago, pero alam mo yun, sometimes may mga wish na di mo alam na darating sa'yo. I mean, di mo expect na talagang magkakatotoo. Kasi katulad ng 2 years before, I shoot my international movie in Singapore. So, yun yung mga bagay na hindi mo ina-expect na dream mo lang na sana one day ma-shoot ka ng Chinese movie talaga and sa Singapore and internationally na napalabas sa iba't ibang bansa. Yung mga bagay lang siguro na dinidream mo tapos di mo siya talaga ina-expect pero kusang darating kasi para sa'yo. And right now na naka-work ulit sila Sir Dennis na maka-work ulit po yung ibang projects na naka-work po sila before sa The Video. Sobrang saya lang kasi yun, may bagong movie, bagong opportunity to grow then and be a better actor kasama ng ibang cast na kasama ko po. Yung wish na bumabalik. Oo naman, kapag nakatakda para sa'yo, hindi pwede hindi mangyari, hindi pwede hindi bumalik. The same way that lessons that need to be learned, hanggat hindi natututunan, hindi siya matitigil mangyari, hanggat hindi natututunan ng tao. Hi. I used to dream of becoming an actress 52 years ago. I fly to Taiwan every year, although I never lead the
witch lantern, but I continue to pray every year. And then I have to be in the corporate world for the next 40 plus years. So after that, when I want to join the showbiz industry, especially under producer Dennis Evangelista, I'm old already. I have to play the Lola roles. But I wish my dream come true. Thank you. Miss Sheila. Miss Taiwan. Sheila Prince and Paolo, nag-share ka ulit recently ng body update. Tapos, na-mention mo rin before na kung nasa Taiwan, medyo doon ka talaga nag-cheat day. I think sticky tofu ba yun? So ngayon pumunta kayo sa Taiwan ulit, ano ba? Strict diet ka pa rin or cheat day ka Tama na. Okay na ako dito. Okay na. Yeah, bali yung progress naman, I started nung January. And ngayon, nasa 4 months na tayo. And I'm really happy with the progress. I've been playing a lot of basketball, been trying to go to the gym. And ayoko nang I guess, sa sobrang nagustuhan ko na yung progress. Na-miss ko kasi 3 years akong 3 years akong napabayaan yung sarili. On and off talaga ako. Pero ngayon, mas porsigido talaga ako. And I know what I have to do now para ma-achieve ko yung mga dapat kong ma-achieve. Hindi lang sa katawan, syempre, pero sa career din. Na-realize ko na sobrang laking bagay na 100% of the time as an actor, you are physically fit. Especially if depende sa, lalo sa mga roles na usually natatanggap ko. So talagang kailangan stay fit talaga. So, yeah. Thank you, Paolo. Si Mukoy naman, you mentioned this is your first shoot abroad. Wow, Yes, I didn't realize that. Kamusta na you're looking forward, thoughts mo, headspace, you're going to Taiwan. Thoughts ko po, yung paano yung production. Kasi, ewan ko lang na recently, when I'm doing a project po kasi, lagi kong inisip, ano din yung paano gagawin yung location, ano yung sounds, yung ilaw. Hindi ko lang bakit ka ganun mag-isip, dahil siguro gusto ko mag-directing someday. So yun yung naisip ko na paano nila magagawa. At the same time, yun yung ginagamit kong mag-amplify sa akin, magamit yun sa paggawa ko yung work ko na maayos. Kasi alam ko mahirap gumawa ng pelikula lalo. Kahit dito mahirap, kasi lalo pa kayo pag sa ibang bansa. Yun yung pinaka-naging motivation ko. And syempre, ibang bansa, ibang culture, ibang tao, ibang language. Kaya mas, yun yung di ko ayaw kong i-expect. Gusto kong doon ko maramdaman at ma-discover. Thank you, Tito. Nung una mo minention sa akin ito, akala ko ito yung may kalapating may balon. Ay, at least hindi ko Pero direct, mayroon po ba taga-digital film dito? Kasi, like, paano first production po yata nila ito? Bali, ano yun in-involve ako. Bali, ako yung nag-decide on kung sino yung mga gusto kong artista. And then for kung sino yung mga pipiliin. So, kumbaga umasa sila lahat sa akin kung sino ang gusto ko. Kaya may free hand ako to choose. Pero direct, like, parang testing the waters po ba itong ginagawa nila or full blast na sila sa showbiz? Plano nilang gumawa pa ng gumawa. Actually, yung first venture na nila, international na in Taiwan. So, medyo nakaka-inspire naman. And naniwala kasi sila sa kwento. Una-una kasi nagustuhan nila yung proposal ng project, yung mga pinage ko. So, wala silang alam sa production. So, sabi nila direct, gawin mo for us. Try natin kung magsasucceed. Pero ano po yung pinangako niyo sa kanila? Because, well, yung showbiz po, movies po is medyo, nila po, hindi pa siya stable sa Philippines. So, ano po yung expectation? Parang experimental din ang usapan namin. Sabi nga, tingnan natin itong muna. Basta maganda ang script, at saka yung genre, particular din sila sa genre kasi. So, kasi Gen Z, alam mo na, mahilig sa mga love
love story, sa mga rom-com. So yun. So tinitingnan nila, sabi ko naman sa kanila, kuha tayo ng magagandang cast, perfect cast, tapos eto yung story, and nagustuhan. So tuloy, walang tanong-tanong na, ano ba yan? Anong mangyayari dito? Okay. Yeah. Last na lang kay Timson. Timson, may post ka ng isang araw that you embrace slow progress, and you're proud of slow progress. Ano ba isip about your career ba? Saan ba yun? Yung post mo na yun? Sabi to be proud of kahit na siya may slow progress. Parang may post na yun. Well, I think sa pang 6 years GMA, I've learned to take things slow. Hinayaan ko na umago sa akin yung mga bagay and hindi ko siya talaga chini-chase kasi parang I later realized na the more you chase something na talagang pinipilit mo, mas lumalayo siya sa'yo. And right now na ayun po kahit na paano tuloy-tuloy yung project and my businesses are okay, parang mas okay na sa akin yung slow progress pero consistent kaysa sa minamadali mo pero di mo nakikita yung progress. Pero gusto mo talaga showbiz? Opo, so minahal ko na rin po yung showbiz. Sa lahat ng serye na ginawa ko, Bando po, Lovers, Lies of Lian, mas minahal ko yung craft ko ngayon. Mas ina-embrace ko yung mga bagay na alam ko mas makakabuti. When it comes to preparation before going to set, when it comes to staying fit and healthy sa mga roles, and when it comes to choosing a good script and deliver your role talaga better. Hindi pang ilang movie mo na to? I think sport po, pang 4th po ata sa Philippines, then 1 in Singapore po. Okay, sige. Thank you. Congratulations. Thank you po. Kaya pala si Bobby, ang tanong niya sa akin nung in-invite, pupunta ba si Gibson? Follower mo siya. Anas. Ang form ako yung Lizelle. Ano yung first impressions mo sa isa't isa? First impression ko, first time ko nag-meet si Lizelle sa last week lang po. And sabi ko, i-character na siya. Sabi ko, taas si Lizelle. Sabi ko, baka maubos yung social battery ko, sabi ko, pero naubos na. Kailangan ko lang sabay. Kaya sa akin, sabi ko, maayos to kasi magiging madali. Kasi the way Lizelle mag-act, parang as siya na yun eh. Kaya, good thing yun okay nga yun eh. Ayun po. Nung first time ko po na-meet si Makoy, kinakabahan ako. Kasi he's parang introvert. Tapos, tahimik lang siya. So, I was trying to reach out to him, have a little conversation, build parang friendly bond between us. So, nung una siguro naisip niya na ang kulit-kulit ko. Kasi kinukulit ko talaga siya. Because I was trying to, chika tayo. So, we can get comfortable with one another since we're working on this film. But yeah, after that, I think mas naging komportable na ako kasama siya. At I'm very excited for our workshop tomorrow. Hey, Direct Louie po. In general, para walang mas-spoil, ano ba yung themes and conflicts ng pelikula na dapat Kasi napakasimple ng story. Napakasimple, kalma lang, hindi heavy itong pelikula. Kaya lang, more on yung mararamdaman mo yung emosyon, yung puso. Kasi dalawang kultura yung makikita, Pinoy at Chinese. So, may mga conflicts, pero hindi naman aabot na sobrang gagapang ka na sa problema. Ito ay parang problema ng puso. Yun. ano po masasabi niyo sa chemistry ni Lizelle?
So for sa kulitan nila, masaya naman ako nung una nilang nakita. Nakita ko yung mga natural nila na which is, ang happy ako. Sabi ko, oops, madali sa pelikula. Magagawa itong pelikula kasi walang hindi pa kasi pag una nakita ang tahimik, isa mo kasuplado, ito hindi. Nagulat nga ako even sa staff si Makoy, syempre si Makoy from ABS-CBN. Tapos Kapuso, yung iba, siya yung unang tumatayo to greet us. Gano'n. Ang sarap ng feeling na yung katrabaho mo ay hindi yung mali-reach mo agad. So, ibig sabihin, madali yung shooting namin. Yun ang gusto ko. Thank you. Last question. Bago tayo mag-photo, kompleto na sila. Last question, Mark. One choice. Unang-una, congrats muna kay Direk Louie para sa Desperado ng Sila Manila. And then to Direk AC and Rish, yung pinag-uni yung story